Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, and especially my teacher instructor Sir Jose Arnold Alvarez. We are the Group 8 reporters in NGO. So I am first reporter. So I am Saifuddin Nimork in this subject in non-government organization peace building. So, second time. My topic is all about global engagements and initiatives related to the Duterte leadership. An overview of international support and stakeholder interactions. So, anong ibig sabihin? Ito ay tumutukoy sa pangkalahatan. At nanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2016 hanggang 2022 bilang Pangulo ng Pilipinas. Pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 hanggang 2022. Sa madaling salita po, ito ay pag-aaral sa kung paano nakipag-ugnayan si Duterte sa ibang bansa at kung sino-sino ang sumusuporta o nakipag-transaksyon sa kanyang administrasyon. Moving on to the next slide. This comprehensive helvet is an deep fact-based analysis based on the intimacy of cross-border engagement, collaborative initiatives, and relational dynamics between the Philippine government under the leadership of Rodrigo Roa Duterte, serving as President from June 30, 2016 to June 30, 2022, and the broader international community. It systematically examines all five dimensions of these global connections. Ang ibig sabihin po nito ay ang komprehensibo na malalim at nakabatay sa katotohanang pagsusuri, fact-based analysis sa foreign policy o ugnayang panglabas ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula June 30, 2016 hanggang June 30, 2022. Narito po ang mga mahahalagang bahagi. Una, independent foreign policy. Ito ay mahalagang patakaran panlabas, pivot to China or Russia. Layunin ni Duterte na bawasan ang matagal na pagdepende ng Pilipinas sa nais niyang makipag-ugnayan sa mga non-traditional partners tulad ng China at Russia upang magkaroon ng mas balancing relasyon. Separation mula sa US. Kilala po si Duterte sa kanyang matitinding pahayag laban sa US, lalo niyang pinagting ang kanyang war on drugs. Gayunpaman, hindi tuluyan naputol ang ugnayan sa US. Ang Visiting Force Agreement VFA ay binalik din noong July 2021. Pangalawa, cross-border engagement and collaborative initiatives. So, example po nito ay ang paglapit sa China. Sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016 laban sa China,
piniling Duterte na huwag itong igihit ng agresibo at sa halip ay nakipag-negosasyon para sa mga pamumunuhan. Gaya po ng investment at pautang loans. Pangalawa ay ang example po ay ang build. Ginamit ang ugnayan sa ibang bansa para pondohan ang mga proyektong infrastruktura bagamat tanyag ang pautang mula sa China. Ang Japan ang nananatiling pinakamalaking source ng ODA na tinatawag na Official Development Assistant at financer ng build. So, pangatlong example po ay ang COVID-19 response. Nakipagtulungan ang administrasyon sa China at iba pang bansa para sa pagkuha ng mga bakuna, testing kits at medical supplies noong pandemic. So pangatlo po ay ang relational dynamics. So ang example nito ay ang transactionism. Ang foreign po ay inilarawan bilang transactionalist. Ibig sabihin po, ang ugnayan ay nakabase sa kung ano ang agarang makukuha ng Pilipinas na pakinabang ekonomiya o seguridad. So, example po nito ay ang Balancing Act. Sa kabila ng mga pahayag laban sa West Philippine Sea, hinubukan ng administrasyon na magbalanse sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ugnayan sa Japan, Australia at India habang nakikipag-ugnayan sa China, West Philippine Sea. So, marami ang pumuna sa administrasyon na appeasement o pagpapaubaya sa China ang naging diskarte kung saan hindi gaano ipinaglaban ang mga insidente ng pananakot ng China sa mga mangingisda. Ang panahon ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa direksyon ng Pilipinas mula sa pagiging aliado ng US patungo sa isang mas pragmatic na paglapit sa China. Ito ay isang pagtatangka na palayasin ang Pilipinas sa impluwensya ng kaunlaran, ngunit nagdulot din ito ng mga debate kung naging makabayan ba ang mga desisyon o naging masyadong magpaubaya. Bilang pagtatapos po, ang pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 to 2022 ay kilala sa tatak na tapang at malasakit na nakatuon sa mabilis na pagbabago sa infrastruktura, kampanya laban sa iligal na droga at mga panlipunan reforma. Ang kanyang termino ay nagtapos na may mataas na approval rating sa kabila ng mga kontrobersya. Mga pangunahing nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una ay ang Build Program. Pangalawa, War on Drugs at Peace and Order. Pangatlo, Pre-Tuition Law o tinatawag na Universal Access to Quality Tertiary Education Act. So, pangapat po ay ang Universal Healthcare Act. Panglima po ay ang Bangsamoro Organic Law o tinatawag na BOL. Pang-anim po ay ang Trade Law. Pang-pito, Malasakit Centers. Pang-walo, Independent Foreign Policy. So, ang pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong June 30, 2022 ay
nag-iwan ng isang bansa na may malaking pagbabago sa pisikal na infrastruktura at mga batas na panlipunan. So, ang kanyang estilo ng pamumuno ay nagdulot ng kadaga kung saan ang mga pangako ay tuparin sa mabilisang paraan. Naway, naiintindihan na po ang aking tinalakay na topic. Yun lang po at maraming salamat. So, proceed na po sa second reporter. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So, this is my assigned topic, no? So, security cooperations, collaborative efforts in areas such as counterterrorism, maritime security defense, modernization, peacekeeping operations, and law enforcement partnerships. So including joint exercise, intelligence sharing, equipment donations, and training programs with global and regional security actors. So, ang security cooperation ay ang pagtutulungan ng mga bansa o mga security groups para mapanatili ang kapayapaan at seguridad. So kasama rin dito ang paglaban sa terorismo, pagbabantay sa dagat, pagpapalakas ng depensa ng bansa at pagtutulungan ng mga sundalo at pulis. So ginagawa rin ito sa pamamagitan ng joint exercise o sabayang training, intelligence sharing o pagbibigay ng kagamitan at mga training programs para mas maging handa sa mga banta o sakuna. So mahalaga rin ito para maging ligtas ang mga tao at maiwasan ng gulo o krimen. So one of the example is nagtutulungan ang Philippines at United States sa pamamagitan ng military exercise tulad ng balikatan exercises, no? So dito nagsasanay ang mga sundalo ng dalawang bansa para maging handa sa mga emergency, terorismo at pagprotekta sa seguridad ng bansa. So number 2 is stakeholder interactions. So the diverse perspectives, positions, and action of a wide range of internationals. So in encompassing national governments, intergovernmental organization o IGOs, non-governmental organization NGOs, multinational corporation, and global civil society networks. This includes instances of explicit support, conditional cooperation, constructive dialogue, as well as areas of disagreements or contention related to issues like human rights, governance, and regional stability. So, sa madaling salita, ang stakeholder interaction ay tumutukoy sa pagkikipag-ugnayan at pagkikipagtulungan ng iba't ibang grupo o organisasyon sa mga isyong pandaigdig. Kasama dito ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa, mga international organizations tulad ng United Nations o NGOs. So, malalaking kumpanya at mga civil society groups, nagkaroon sila ng usapan, cooperation at minsan ay hindi pagkakasundo tungkol sa mga issue tulad ng human rights, good governance, and seguridad at kapayapaan sa isang rehiyon. So mahalaga rin ng stakeholder interaction dahil dito nabubuo ang mga decision at action para makatulong sa mga problema ng mundo. So one of the example ay kapag nagtutulungan ng isang gobyerno, United Nations at NGOs para tumulong sa mga biktima ng giyera o kalamidad. Pero minsan may disagreement din tulad kapag may bansang hindi sang-ayon sa paraan ng paghawak ng isang bansa sa human rights. So the last, context and impact. So the report also situates this engagement within the broader geopolitical, economic, and social landscape of the time, analyzing how global interactions shape the Duterte administration, domestic policy decisions, and commercially how the administration priorities influence its international partnerships. So, the impact ay tumutukoy sa pamamagitan ng mga nangyaring
pakipag-ugnayan ng isang bansa sa abang inisang alang-alang ang sitwasyong political, ekonomiya at social condition noong panahon na iyon. Sa madaling salita, tinitingnan kung paano nakaapekto ang mga international relationships sa mga decisions ng gobyerno sa loob ng bansa at kung paano naman nakakaapekto ang mga plano at priorities ng gobyerno sa relasyon nito sa ibang bansa. Sa panahon ng Duterte administration, ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay nag-impluwensya sa mga pulisya tungkol sa seguridad, ekonomiya at foreign relations. So halimbawa ay mas malapit na relation ng Pilipinas sa China noong Duterte administration dahil dito nagkaroon ng investments at infrastructure projects mula sa China para sa Pilipinas. Pero dahil din dito nagkaroon ng mga issues at criticism tungkol sa West Philippine Sea at human rights concerns mula sa ibang bansa at organisasyon. So I hope may natutunan kayo sa report ko. Dito lang. Assalamualaikum and good day sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone. For today's report, pag-uusapan natin ang Bangsamoro Organic Law, plebiscite, process, outcomes, and implication for regional autonomy in the Philippines. So, importante ang topic na ito dahil ipinapakita nito kung paano nabuo ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa ito sa malaking development para sa peace, maayos na governance, and also nagkakaroon ng development sa Mindanao. So ngayon, i-explain ko ang background ng plebiscite, yung process ng voting, kung ano ang naging resulta nito at kung ano ang naging epekto nito sa mga tao at sa bansa. Ang Bangsamoro Organic Law ay BOL ay isang batas na ginawa sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinalitan nito ang dating ARM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginawa ang plebiscite para mabigyan ng chance ang mga tao na bumoto at magdesisyon kung gusto ba nilang mapasama sa bagong autonomous region. Ang Bangsamoro Organic Law plebiscite ay ginanap noong 2019 para maaprubahan ang Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law. Ang goal ng batas na ito ay mabigyan ng mas malaking self-governance o masariling pamamahalaan ang Muslim Mindanao at makakatulong itong mag-solve sa matagal na nilang konflikt sa lugar. Dahil dito, officially na itatag ang BARM at pinalitan nito ang ARM. Ang bagong relihiyon ay ginawa para mapabuti ang peace and order, governance at development habang nirerespeto rin ang kultura ang identity ng Bangsamoro people. Ang plebiscite ay ginawa sa dalawang phases. Ang first phase ay noong January 21, 2019 kasama rito ang dating ARM province tulad ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi pati ang Cotabato City at Isabela City. Ang second phase naman ay noong February 6, 2019 kasama rito ang Lanao del Norte at ilang municipalities sa North Cotabato na gustong mapasama sa BARM. Sa voting process naman, pinayagan ang mga tao na pumili kung sang-ayon ba sila o hindi sa pagbubuo ng bagong autonomous region. Kailangan ng majority vote para maaprobahan ang Bangsamoro Organic Law. Based sa resulta ng plebiscite, maraming tao ang sumuporta sa Bangsamoro Organic Law dahil dito. Officially na itatag ang BARM, may mga lugar na bumoto para sumali sa bagong rehiyon habang may iba namang lugar na hindi pumayag na mapasama. Itinuring ito na historical event dahil naging malaking hakbang ito para sa kapayapaan at pagkakaisa sa Mindanao.
Binigyan din ng mas malaking authority ang Bangsamoro people sa pamamahala ng kanilang government, education, culture, and economy. Maraming naging epekto ang Bangsamoro Organic Law. Una, mas lumakas ang region autonomy dahil sa mas maraming powers ang BARM kumpara sa dating ARM. Pangalawa, nakakatulong ito sa pagsusulong ng kapayapaan dahil ina-address nito ang matagal ng conflict sa Mindanao. Pangatlo, nakakatulong ito sa development dahil mas may control ang relihiyon kaysa sa kanilang resource at governance. Pero kahit may magandang epekto ito, may mga challenges din. May mga challenges pa rin na tulad ng pananatili ng kapayapaan, pagpapabuti ng economy, at maayos na leadership, pero overall malaking hakbang pa rin ito para mas maayos at mapayapang future. To include ang Bangsamoro Organic Law, plebiscite ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil binigyan nito ang pagkakataon ang mga tao sa Muslim Mindanao na magdesisyon para sa kanilang future. Ang pagtatatag ng BARM ay naging simbolo ng pag-asa para sa peace, unity at self-governance sa rehiyon. Kahit may challenges pa rin ay pinapakita ang plebiscite ang kahalagahan ng demokrasya at pakikilahok sa mga tao sa pagbuo ng mas magandang lipunan. Thank you for listening, and that ends of my reports. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Baby P. Tony. My topic is outcomes. The poll was overwhelmingly ratified overall with 88.57% of valid votes in favor, leading to the formal creation of BARM on March 29, 2019. Cotabato City and 63 barangay in North Cotabato voted to join BARM, and Isabela City in Basilan and 6 municipalities in Llano del Norte reject inclusion. Sulu Province voted against the bill. 57% of voters opposed, so it was initially included in BARM in September 2024. The Philippines Supreme Court ruled this inclusion unconstitutional, formally including Sulu from the region, while upholding the whole validity. BARM adopt a parliamentary form of government with the Bangsamoro Transition Authority (BTA) serving as the interim governing body until regular election now scheduled for May 2025. So ayon sa topic, sa madaling salita, ang bill ay naaprubahan ng karamihan ng mga botante, kung saan 88.57% ang bumoto pabor dito. Dahil dito, opisyal na nabuo ang BARM noong March 29, 2019. Ang Cotabato City at 63 barangay sa North Cotabato ay bumoto upang mapasama sa BARM. Samantala, ang Isabela City sa Basilan at 6 na municipalities sa Llano del Norte ay tumangging mapasama rito. Ang Sulu Province naman ay bumoto laban sa BOL kahit na isama muna sila sa BARM. Nagdesisyon ang Supreme Court noong September 2024 na hindi ito inaayon sa Constitution kaya hindi na isinama ang Sulu sa BARM.
At panghuli, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Ang Bangsamoro Transition Authority o BTA ang pansamantalang namamahala hanggang sa regular election. So the next is implication for regional autonomy. The flip side mark Milson is the Bangsamoro Peace and Process fulfilling commitment under the 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro to grant greater self-governance to Muslim majority areas in Mindanao. BARM autonomy is limited to internal governance with national control over defense, foreign policy, and citizenship, balancing regional self-determination with the national sovereignty. The Supreme Court 2024 ruling reinforced the principle that only areas voting favorably in plebiscite may be included in autonomous region, setting a precedent for future territorial and governance decisions in the Philippines. While BARM has made progress in establishing institutions like the Bangsamoro Human Rights Commission and allocating regional funds, challenges remain in ensuring inclusive governance, addressing historical division, such as Sulu inclusion, and fully implementing peace and development initiatives. So, madaling salita, ang plebisito ay naging mahalagang bahagi ng peace process sa Bangsamoro. Natupad nito ang kasunduan noong 2014 upang mabigyan ng mas malaking self-governance o sariling pamamahala ang mga Muslim majority areas sa Mindanao. Gayunpaman, limitado lamang ang autonomy ng BARM dahil ang national government pa rin ang may kontrol sa depensa, foreign policy at citizenship. Ibig sabihin may kalayaan ang BARM sa ilang pamahala pero nananatili pa rin itong bahagi ng Pilipinas. Noong 2024, pinagtibay ng Supreme Court na ang mga lugar lamang na bumoto pabor sa plebisito ang maaaring mapasama sa autonomous region. Mahalaga ito dahil nagsisilbi itong gabay sa mga susunod pang desisyong tungkol sa teritoryo at pamahala. At kahit may mga progreso na ang BARM tulad ng pagtatag ng mga institusyon at paglalaan ng pundo, may mga hamon pa rin kinakaharap tulad ng inclusive governance, pagkakaisa ng mga lugar at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kapayapaan at development. Naway naintindihan niyo po ang aming tinalakay na mga topic. Maraming salamat po.